Kapatid tumikit, mga kapatid. Father God, thank you for this morning. Thank you po sa araw na to, sa pagkakataon na kami binigyan nyo ng chance upang magbigay ng kapuyahan sa iyo, Lord. Salamat po sa opportunity na to na kami po nagtipon-tipon upang magpalakasan sa isa't isa. Yes. Nawa, O Diyos, kayong manguna sa aming isipan at sa puso nang sa ganon ay maisa puso namin at maisa buhay namin ang mga mensaheng aming mapapakinggan po. Yes. Kayo rin po ang manguna sa akin, kay Pastor Romel, sa mga Word of God na naayon lamang po sa inyong kalooban, O Diyos. Salamat po, in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tayo po ay maupo na, mga kapatid. Salamat po sa opportunity na to na muling makakapagbigay ng mensahe sa inyo. Kailan po ba yung huli? Last month po, Pastor. Last month. Dahil si Pastor Romel ay hindi ho nasa vacation ha. Nasa pangangaral din po. Ganun po kami dalawa. Minsan pag ganun, wala si Pastor Romel, no choice po tayo. Nakakaan kasi medyo nagkaroon na kami ng conflict of schedule. Okay po. Ang mahirap nun kasi hindi ka pwedeng tumanggi kapag lingkod ka ng Diyos. Totoo yan. Parang magigilty ka rin eh. Nakakagilty po yung gano'n. Okay? Itong topic natin for today, diba minsan po bilang Kristiyano, simula nung umatin tayo ng Primitive Baptist, diba po pag when we pray, no, always tayo na nawa, Lord, may ganito, may blessing na ganito, ano yung mangyayari sa aking buhay, diba minsan nakaka-stress na. Minsan pag tumitingin tayo sa ibang tao, bakit sila mayroong ganun? Totoo, bakit sila mayroong ganun? Bakit ako wala? Totoo yan, hindi naman natin pwedeng itanggihan dahil tayo tao. Okay? Minsan napapatingin tayo, bakit ang bilis ng blessing sa iba? Bakit sa akin napakatagal? Totoo yan, nasabi ko rin before. Nasasabi ko yan, mga kapatid. Pero let's start the message with the verse Ecclesiastes 3, verse 1. Napakagandang verse to, mga kapatid. Sa mga nagmamadali at sa mga hindi nagmamadali, yun. Basahin natin, mga kapatid, ha. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Kita niyo, mga kapatid, Biblia ho ang nagsabi. Sabi dito, lahat ng bagay ay may panahon at oras. Pero minsan makapagtaka, ay hindi ko pa ba oras? Hindi ko pa ba panahon? Ang kulit mo. Sabi dito, and a time to every purpose under the heaven. May purpose pala. Kung bakit hindi dumarating, kung gusto mong mangyari, kasi may purpose daw. Ano daw yung purpose? Naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Hindi mo kagustuhan, mga kapatid. Totoo yan. Nung ako nagpe-pray, may mga gusto ko na hindi dumarating. Hindi pala kagustuhan ng Diyos, ng sarili mo masusunod. Kung hindi kagustuhan ng Diyos. Okay? Kapag may gusto kang isang bagay, mga kapatid, totoo yan. Hindi agad-agad. Sometimes, akala natin, hindi ka na mahal ng Diyos. Kasi parang nakalimutan ka na. Kung gano'n ang iniisip mo, pero may ganung part ng pagiging tao mo eh. Ano ba to? Parang hirap na hirap na ako. Na-stress ka na. Bakit dumating sa iyo yung bagay na ganyan, mga kapatid? Akala mo, pinabayaan ka na, hindi ka na pinakikinggan, no? Tatlo lang po. No? Tatlo lang. Lagi sinasabi ni Pastor Romel, tatlo lang yung dapat nating ugaliin kapag tayo yung nag-aantay ng kasagutan. Ano yun? Unang-una, yes. May pinag-pray ka, dumating. Yes ang sagot ng Lord. Pag sabihin, may purpose na siya doon. Kapag hindi pa dumarating, anong sagot? Ano sunod? No. Pero hindi po nag-no ang Lord eh. Malalaman na lang natin na no. Wait lang talaga, mga kapatid. Kasi pag sinabi mong no, nag-a-assume ka, umaasa ka na agad-agad yung sagot ng Lord. Always wait lang. Ano bang wini-wait natin? O for example, ganito yan, mga kapatid. Sino dito may alagang hayop? Halos lahat. No? Galing. Kapagmahal. Kobra na ang No, pag may alagang hayop tayo, mga kapatid, di ba once na nag-alaga tayo, mayroon na tayong blessing para sa kanya. Nakahanda na.
Di ba nakahanda na kapag umiyak yung, halimbawa kambing, kapag umiyak yung kambing, binigyan natin ng pagkain. Ang sagot natin sa kambing, yes. Mamaya, umiyak na naman yung kambing. Bibigyan niyo pa ba ng pagkain? Wait naman. Ganun po ang Lord, mga kapatid. Hindi pwedeng buhos ang buhos, may panahon. Buhos ng buhos yung blessing sa'yo, baka magsuka ka. No? Baka ewan ko lang, kung bagsakan ka ng maraming piso. Bukol, no? May panahon, mga kapatid. No? Hindi laging go ang Lord sa atin. Minsan nga, nire-ready tayo para sa mas malaking blessing. Okay? Next. Di ba meron tayong kanta, Pastor? Anong dapat ugaliin natin kapag nag-aantay tayo ng mga blessing? Especially material blessing. Hindi na natin na itatanggi. Ano yun? Wait and more not. Iba sa inyo, sino pa may favorite nun? Si Pastor lang ata. Wait and more not. Ano yung verse na yun? Hindi lang basta wait and more not. Ano? Meekly wait. No? Pag sabihin meekly wait, maamo ka nag-aantay. Hindi ka parang tigre nag-aantay. No? Iba, nag-aantay ka na nga lang ng blessing. Ang dami mo pang sinisisi. Naiinis ka pa. Ugaliin natin maging meekly. No? Ayan yung isa sa fruit of the Holy Spirit, di ba mga kapatid? Na ating taglay. Taglayin natin yun, ilabas natin sa sarili natin. I-exercise natin. Kasi naman totoo, kapag tayo nagpipray mga kapatid, ayaw ng Lord ng paulit-ulit. Totoo yan. Ayaw ng Lord ng paulit-ulit. Pinag-pray mo na ngayon, kinabukasan, pinag-pray mo ulit. Tapos pinag-pray mo ngayon, ang haba-haba ng prayer mo. Meron kayong ma-encounter na ganyan. Halos 1 oras, Pastor, yung prayer. No, di ba, pag nag-pray sila, pag-pray pa yung nagsaka, yung nagtanim. Pagtubo, yung naggiling. Di ba? Lord, salamat po sa naggiling. Salamat po sa nagsaing. Sa tingin pa natin, hindi alam ng Lord lahat yan. Yung naggiling, Pastor, nandun din, nakaupo sa church. Yung nagsaing, andun din. Yung nagluto ng mga kaldereta kung ano, nandun din. Pag nagpipray ka ba ng ganun, diretso ba sa Lord yun? Hindi, mga kapatid. Baka nagpipray ka, binibigyan mo ng glory yung mga taong sinasabi mo. Ganun minsan yung prayer ng iba. Kapag po tayo nagpipray, diretso po sa Lord, hindi po dun sa mga taong pinagpipray mo. Okay? At saka, basahin natin ito mga kapatid para may basihan tayo. Matthew 6, 7, 8. Punta po tayo sa Matthew 6, 7, 8. Ito na. Tingnan niyo ito mga kapatid ha. But when ye pray, use not vain repetition. Kakasabi ko lang, huwag pa ulit-ulit. No? Bakit? Sino yung mga nag-uulit-ulit ng pray? As the heathen do. Sino yun? Mga pagano lang ho yun. Ganun yung ugaling pagano, mga kapatid. Paulit-ulit yung prayer. No? Pag tayo nag-aantay ng blessing, huwag na natin ulitin. Kasi nga sagot dito ng anong Biblia? For they think they shall be heard for their much speaking. Akala nila, mas maririnig daw sila kapag dada sila ng dada. No? But be ye not therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye had need of before you ask Him. No? Yan. Bago ka pa mag-pray, mga kapatid, alam na ng Diyos ang sasabihin mo. Alam na ng Lord ang pangangailangan mo. Bago mo pahingin. Kung bakit hindi yan binibigay sa'yo, yung pangangailangan mo, may panahon. Di ba? May purpose. May oras, mga kapatid. Inulit yan muli sa Matthew 6:32. No? Basahin natin. For after all these things, do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Wag tayong gumaya sa iba na walang kabuluhan. Na actually meron din personal prayer kapag minsan nga matutulog ka din. Paulit-ulit yung pinagpe-pray mo minsan, di ba nga pag may kausap ka, madaldal, minsan annoying na. Huwag tayong maging ganun mga kapatid. Yun na yung ating intro ng mga kapatid. Ang topic natin is, wait and murmur not. Wait and murmur not.
Example ng Biblia sa Wait and Murmur Not, Exodus 32. Punta natin sa Exodus 32. Ito about naman to sa pananampalataya, mga kapatid. May wait and murmur not din. And when the people saw that Moses delayed, no? Imagine nyo yun, baka pwede mangyari to kay pastor, ha? Di ba, na-delay si pastor. Yan, ha? Pwede mangyari sa atin to, mga kapatid. To calm down, ito yung time na si Moses pumunta doon sa bundok, no? Nakapagkita sa Lord. Ano yung kinuha niya doon? Yung Ten Commandments, no? Na-delayed si Moses sa pagbaba. To come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron. Marami tayong matututunan dito, mga kapatid. Amen. And said unto him, Up, make us gods. Na-delayed lang. Nag-decision ka na kagad. Pwede mangyari sa atin ito, mga kapatid. Na-delayed si pastor. Halimbawa, si pastor may schedule dito 10 a.m. Na-delayed si pastor simula sa litran. Halimbawa, si Amiel nag-desisyon. Magtawag tayo ng pastor. Pwede mangyari, no? Which shall go before us for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we not what is become of him. And Aaron said unto them, break up the golden earrings. No? Nag-decision si Aaron. Ano daw? Kunin yung mga gold. Of your wives, of your sons, of your daughters, and bring them unto me. But anong gagawin niyo sa mga gold? And all the people break up the golden earrings which were their ears, and brought them unto Aaron, and received them at their hand, and fashioned it with a graving tool after he had made molten calf, no? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan, ano yun? Gintong guya. No? Anong gagawin nila doon? This be thy gods, O Israel. No? Diyos-Diyosan, mga kapatid. Dahil po yun sa pag-aantay. No? Dahil yun sa pag-aantay. Anong sabi ng Diyos? Sa verse 7, And the Lord said unto Moses, Go get thee down, for thy people, which thou broughtest out of the land of Egypt, have corrupted themselves. Tingnan niyo, mga kapatid. Dahil sa hindi mo pinahalagaan yung pag-aantay mo. Nag-antay na lang din sila eh. Hindi pa sila nag-antay ng tuluyan. Na-corrupt na sila. Pwede mangyari sa atin ito, mga kapatid, ha? Ganun din, minsan nagtatrabaho tayo, nag-aantay tayo ng promotion. Hindi na tayo makapag-antay. Gumawa na tayo ng mali. Gumawa na tayo ng chismis para lang ma-promote. May mga ganung pagkakataon. No? Ano yung pwede nating matutunan dito? Sa Exodus 32. Ito po yung leadership failure. Bakit? Etong si Aaron, pwede naman siya manindigan, mga kapatid. Di ba? Kasi pinagsisigawan na sa asa si Moses, at tagal na. Pwede naman siya manindigan eh. Antayin si Moses eh. Nag-failure yung leadership niya. Pwede mangyari to. Pwede tayo magprotesta kay pastor. Pastor, lagi ka na lang nasa Mindanao. No? Nag-failure ang leadership. Hindi maganda, mga kapatid. Kailangan tayong mag-antay. Katulad nga ng sabi, no, may purpose lahat ng bagay na naaayon sa Diyos. Pangalawang pwede natin matutunan doon sa Exodus 32, yung decision making. Decision making. Ano ngayon kung matagal? Nag-decide sila eh. No? Na gumawa ng Diyos-Diyosan. Pwede mangyari sa atin, mga kapatid. Kapag may naantay ka isang bagay na gusto mong ipanalangin sa Diyos, na pinapanalangin mo sa Diyos, hayaan mo ang Diyos ang mag-desisyon sa'yo. Minsan, inuunahan na natin eh. Inuunahan na natin. Alam nyo, nangyari sa amin yan. Nangyari sa amin yan. Kasi, dati feel namin, down na down kami. Walang-wala kami. Yung misis ko, gabing-gabi, benta pa rin. Siyempre nga, may tinitingnan kami, bakit kami? Ang hina namin. Ang hina ng benta namin. Ang tagal-tagal naman namin umasenso. Di ba? Halos 10 taon. Ako, umawak na ako ng dumi, ng tae. Oo. Kasi naiingit na ako sa iba eh. Kasi nawalan ako hindi na ako makapag-apply ng trabaho.
Nagkasakit nga ako, di ba mga kapatid? Hindi na ako makapag-apply ng trabaho. Anong gagawin ko? Pangarap ko, umasenso sa buhay. Madali ako, hakot kami ng kung ano-ano. Minsan nakakainis na rin. Kung nakakagawa ka ng mga maling desisyon sa buhay mo, na hindi mo inaantay yung pagkakataon, at saka yung blessing ng Lord. No? May right time pala. Okay, may right time. Amen. Next, corrupted. Ito yung immoral, no? Meaning ng immoral, yung katawan mo, dahil naiinip ka na, wala nang ginagawang mabuti. No? Kaya yung meaning ng corrupted. Yung katawan mong spiritual, wala nang ginagawa. Imbis na puro maka-Diyos, dahil naiinip ka na sa mga bagay-bagay, wala na. Kumbaga ikaw, naiinip na sa preaching. O anong gagawin ng corrupted body? Diba? May iba ka nang gagawin kasi naiinip ka na. Okay. Next, example ng pag-aantay. Mga kapatid, ito naman tayo, nag-aantay tayo ng blessing. Ang tanong ko mga kapatid, kapag dumating ba yung blessing sa atin na pinapanalangin natin, isi-share ba natin sa church? Yes. O baka na sinasabi lang natin. Marami na kasi nagsabi. Totoo yan, marami na nagsabi. Marami nang umalis eh. Actually, pinag-pray din nila yun. Kung bakit sila nagtuwa ng maraming blessing. Ito, example ko lang naman about sa giving ng pag-aantay. No? Genesis 16:1-2, mga kapatid. Ito, ang ganda nito, no? May mga matututunan tayong magandang bagay sa Genesis 16:1-2. Now Sarah's Abraham wife bare him no children. No, ito mga kapatid. And she had handmaid an Egyptian whose name was Hagar. Ito yung kwento ni Sarah, asawa ni Abraham. Hindi nakapag-antay. No? Samantalang, napangakuhan sila ng Diyos na sila ay magkaka-anak. Diba? May maling desisyon na naman nagawa. Anong maling desisyon ng Sarah? And Sarah said unto Abraham, behold now, the Lord hath strained me from bearing. I pray thee, go unto my maid. It may be that may obtain by children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. Mali yung decision niya noon, that time. Di siya marunong mag-antay. Ano ginawa niya? Binenta, sa anong word yung pastor? Pinush, binenta. Parang ganun. Tinulak. Para daw magka-anak. At yung anak ng katulong daw, magdadala ng anak niya. No? Sabi niya, it may be that I may obtain children by her. Akin yung anak mo pag nanganak ka. Ano na naman yun? Wrong decision na naman. No? Magkakaroon tayo ng wrong decision if we don't wait for the right time, mga kapatid. Ano bang nagkaroon nun? Yung nanganak na, lumabas na yung anak niya. Anak nung ni Hagar. Di ba nagkakaroon ng jealousy? Tama ba yung pronunciation ko? Yes. Jealousy, parang sa bintana yun. Jealousy, ano? Selos na lang. Jealousy. No, selos. Di ba nagsiselos siya? Diba? Pag hindi ka pala may inaantay kang isang bagay at may dumating na hindi inaasahan, nakakaselos. Totoo. No? Kasi inaantay mong dumating sa'yo yung blessing. Dumating sa ibang tao. Nagselos ka ngayon. Gumawa ka ngayon ng conclusion. O ano nangyari na time, di ba? Mas marami pang hindi magandang nangyari. Sa ano sabi ng Biblia? Ano ba yung jealousy? For the jealousy is the rage of man. Sabi ng Proverbs 6:34. Rage of man pala ang jealousy. Puot. Puot ng tao ang jealousy. Jealousy. Ano ba? Jealousy. Totoo. Kung jealousy, basagin natin yan para wala ng selos, mga kapatid. No? Ayun na nga yun. Nagkakaroon ka ng selos. Gusto mo, sa'yo dumating yung blessing sa kakilala mo. No? Mga bagay na meron ng iba na gusto mo, meron ka din. Ang ganda ng church. Church building, ang ganda. Gusto mo, meron ka din. Mag-antay ka ng right time. Hindi ganoon. Hindi natin pwedeng pagsilosan yung mga bagay na meron ng iba.
Para sa kanila yun eh. Antayin mo yung para sa'yo. No? Okay? Katulad na lang, mga ganun din. Pwede rin tayong magselo sa mga kaalaman. No? Ang galing-galing nung isa. Antayin mo yung antayin mo yung learning mo para matutunan mo yung bagay na ginagawa niya. Okay? Next. Ito pa. Another example ng wait and murmur not. Dahil sa pag-aantay, maraming Kristiyano na dumating na yung ating Panginoon. Totoo yan. Tayo nga gusto natin dumating na ngayon. Yung iba lumilihis dahil sa sobrang naiinip. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa sila ng invento. No? Ay, ang dami naman nadadala kasi ang dami nga gustong makita ng Panginoon. Basahin natin sa Revelation 22:23 to 24. Ano sabi ng Biblia? He which testified these things said, surely, ano sabi ng ating Panginoon? I come quickly. Na-misinterpret ng iba eh. And amen, even so come Lord Jesus Christ, the grace of the Lord Jesus Christ, be with you all, amen. Kaya ngayon, ang dami na nag-invento. Dahil sa sobrang tagal ng pag-aantay, gusto nila madaliin yung mga bagay-bagay. No? Yung other people, hindi maka-antay. Bigyan ko kayo ng for example, hindi ako magbabanggit ng kahit anong religion. Pero basahin natin to, anong babala ng Biblia mga kapatid. Kapag hindi tayo nakapag-antay at gumawa tayo ng mga invento, ang babala ng Biblia sa Revelation 22:18 to 19. Basahin natin ha. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Kaya pala yung ibang nag-invento ngayon, ano nangyari? Di ba pinaparusahan? Meron isang pastor nakakulong, pinarusahan, nag-invento eh. Totoo. And if the man shall take away from the words of book of this prophecy, God shall take away his part of the book of life and out of the holy city, and from the things which are written in this book. No? Ito yung babala ng Biblia, mga kapatid. Dahil yung ibang tao hindi makapag-antay, ang dami ng invento. Ang dami ng churches na nagtayuan eh. Puro sablay, mga kapatid. There are many invented theory. Yun yun. Kaya may kapatiran tayo nag-iimbento ng theory na kung kailan darating ating Panginoon. Hindi ba tayo makapag-antay, mga kapatid? No? Hindi ba tayo makapag-antay? Meron dyan nagkakalat ng misinformation. Sa 2012 daw darating ng ating Panginoon. May mga ganun pa. Meron pa nga dyan, exact date eh, sumablay. Nag-extend daw. Di ba nag-iimbento? May nag-share na ng wrong knowledge. No? Andiyan na yung mga tradition and practices. Bibigay tayo ng example ha. Dahil sa pag-aantay nila, mayroon isang religion nagsabi, ang eternal heaven daw, nasaan? Nandito na sa lupa. Anong religion yung eternal heaven na nagsabi nandito sa lupa? Okay, huwag na kayo magbanggit mga kapatid ha. Isip nyo na lang. Di ba marami? Walang langit. Nandito ang langit sa lupa. Paliwanag ko sa iyo kapatid. Ang gulo-gulo kaya nito mga kapatid. Meron naman nagsabi, siya daw ang gagawa ng mansion. No? Kaya hindi nga nakapag-antay yung mga Kristiyano, kaya ang dami naaakay, nauutok. Ginawa na sa Davao yung mansion. Diba? Ineksakto. Samantalang sino nagsabi na siya ang gagawa ng mansion na nag-aantay sa atin? Ang ating Panginoon. Ano sabi sa John 14:2? In my Father's house are many mansions. If were not so, I would have told you. Sino nagsabi nito? I go to prepare a place for you. Ang ating Panginoon. Hindi naman kung sinong pastor. Kaya ang daming natitisod, ay ang daming naaakay dahil hindi makapag-antay, mga kapatid. Meron naman pagkakataon sa buhay ng isang tao na hindi siya makapag-antay sa mga pangyayaring gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Dumarating sa depression. Totoo yan. Yung iba nga nagsisuicide eh. Kasi parang
Kumbaga ginawa niya na lahat ng bagay para siya yung masenso sa buhay. Pero anong ending? Wala pa rin. Umahantong sa suicide. Totoo yan. Pero anong sagot ng Biblia dyan, mga kapatid? Kaya importante ito eh. Kanina na pinag-usapan namin ni Pastor. Sa oras ng fellowship, importanteng mag-usap-usap. Kaya dapat makapag-fellowship tayo. Anong pwedeng mapag-usapan? Ang sarap kaya yung eating together. Amen. Kainan tayo, eating together. Anong dala natin ngayon? Makakagutom na. Joke lang. Ano pa? Sharing testimonies. No? Kung may pinagdadaanan kayo mga kapatid, i-share nyo sa kapatiran nyo. Sis, ang tagal ko na nag-aantay. Waiting na ako dun sa aking paluwagan. Ano ba naman yun, sis? O baka anong sagot mo naman doon? Ano ang sagot mo doon? Baka maya, i-consinti mo pa. Huwag ka lang kasi mag-loan. Okay. Ano next? Pag tayo nagtitipon-tipon, praising God. Ano? Importante yun. Sabay-sabay tayo mag-praise sa Lord. Napakasarap kaya na sabay-sabay tayo. Spending time together. Bakit importante spending time together? Totoo. Halimbawa ako, namatay ako bukas. At least nakapag-spend ako ng time sa inyo. Nakilala niyo ako. Pag ako nilibing, pag-uusapan niyo pa ako. Isang linggo. After a year, baka nakakalimutan niyo na ako. At least nakapag-spend ako ng time. After 10 years, wala na nang nakakaalala sa akin. History na lang. History. Kahit sa history, basta after 20 years, mga bata, lumaki na eh. Wala na. Parang hindi ka na nag-exist. Parang hindi ka na nag-exist sa mundo. Wala nang Melvin, wala nang Pastor Romero. Ako lang. Napunit na pahinga na. Kaya importante spending time together. Sarap kaya nun. Habang buhay pa. Helping each other out. Hindi naman always about money. Yung helping each other out, hindi always about money. Kung may problema, halimbawa, may problema yung kapatid mo, kapatiran mo. Sis, problema ko talaga. Ang hirap. Dumarating na si Judith. Sino si Judith, sis? Yung asawa ni Bill. Nagchikahan pa no? Ang hirap. I-share mo lang. Encourage mo lang. Kaya mo yun, sis. Ikaw pa. Mag-pray ka lang. May darating na blessing sa'yo. It's not always about money, mga kapatid. Yung helping each other out. Inviting others to join in. Studying the Bible together. Sarap. Yun, di ba? Sabay-sabay tayo nagbabasa. Ang mahirap, tayo nagbabasa ng Biblia, ikaw nagbabasa ka ng Facebook. Mali yun. Hindi tayo nag-study Bible together. Meron ba dyan nagbabasa ng Facebook? Praying together. Sarap nun. May nag-lead ng prayer para sa atin. Diba? Ang sarap na may nag-lead ng prayer para sa atin, mga kapatid. No? Kaya, dumarating sa point na yun na, yung mga nadi-depress. To those who want to die early, ang pag-suicide po, mga kapatid, ano po yung kasalanan? Ang kamatayan, meron yung time. Kung gusto natin, minsan kasi gusto natin mawalan eh. Para tapos na yung problema. Pero meron pong time yan. Sabi sa Hebrews 9:27, di ba? Lagi natin tinatalakay, ano yon? Yung, and as it is appointed unto men once to die. Diba? Isang beses lang yung mangyayari, kaya antayin mo na lang. Huwag ka na magmadali. Okay? Mamaya, kakamadali mo, mabagsakan ka ng eroplano mamaya. Ang malupit no, nabagsakan ka na ng eroplano, hindi ka pa namatay, no? O kaya, Pastor, ito maganda. Nabagsakan ka ng eroplano, gusto mo yung bukol mo maganda, kaso, durog-durog ka kasi doon ka sa turbine, ano? At ang giniling ka talaga. Hindi ka na matagpuan, asan ba dito yung labi niya? Diba wala? Kasi kakamadali natin. Yan tuloy. May purpose tuloy ang Lord sa'yo. Patagal tayo magmadali, mga kapatid. Yun. Pero ito yung tanong, ano ba talaga, mga kapatid? Aminin natin, ano ba yung number one na kadalasan natin pinag-pray sa Lord? Financial, sabi ni sister. Material blessing, dahil tayo nandito sa lupa eh. Halos lahat naman, ganyan eh. Di ba?
Ang tanong ngayon, tanong mo kanina, pag dumating ba yan, isi-share nyo sa kapatiran, isi-share nyo sa simbahan. Isi-share natin sa gawain. Amen. Pastor, narinig mo ha? Amen. No? Lakas ng amen. Ayun nga, kasi nga, yun nga, yung mga Judith, yung mga grocery, pang-tuition, lahat yan talaga iniisip natin. Hindi pa man dumarating, pero iniisip na natin. Baga unlimited. Limited. Pero pag dumating yung mga bagay na ganyan, ito masarap talaga magbigay kapag nadatnang ka ng blessing at nagbigay ka. Bigyan ko kayo ng isang example sa Biblia about sa pagbibigay. Kuha lang tayo ng isa. Sa Genesis 4:3-8. Ito, napakaganda nito mga kapatid. Genesis 4:3-8. Ito na. In the process of time, it came to pass that Cain brought the fruit of the ground and offered it unto the Lord. No? Ano daw? Si Cain daw ay nagbigay ng kanyang handog. Ano yung kanyang handog? Fruit of the ground. No? Sabi, fruit of the ground, yung mga utas na tumutubo sa lupa. No? And Abel, he also, yung kapatid ni Cain, ang sabi, and Abel, he also brought of the firstling of his flock. No? Ano yung firstling of his flock? Ano po yung flock sa Tagalog? Yon, mga flock, mga cattle, kawan. Hindi lang yon, and of the pot. No? Mataba pa. The best na the best talaga. Okay? Thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. No? Nirespeto daw ng Diyos, pinalugdan daw ng Diyos yung offer ni Abel kaysa dun sa offer ni Cain. Okay? And the Lord said unto Cain, nagalit si Cain, mga kapatid, why art thou wroth? Why is thy countenance fallen? Ang sabi, sa doest well, kung ginawa mo daw yung tama, shall do not, di ba kita tatanggapin? Sabi, and thou dost not well, sin light at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Paliwanag ko ito mga kapatid mamaya, yung desire and rule over him. No? And Cain talked with Abel, his brother, and came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Inatay niya. Andun na yung desire niya, mga kapatid. Jealousy din. No? Tapos, yun na yung nag-rule sa kanyang katawan. No? Actually, ito mga kapatid, yung pagbibigay ba ni Cain hindi tama? Yung pagbibigay ba ni Cain hindi tama? Actually, about sa pagbibigay, tama naman yun. Parehas sa pagbibigay. Pero ano yung tiningnan ng Lord yun mga kapatid? Yung puso, yung heart and motive. Ito, kung bakit pala nagbibigay si Abel sa Lord, para sa Lord. No? Kung bakit pala nagbibigay si Cain para sa Lord, tinitingnan niya si Abel. Yung desire niya, yung motive niya. Oo, yung desire niya, unto shall be his desire. Kumbaga yung motibo niya sa pagbibigay, mga kapatid. Kino-compare niya. Yung puso tiningnan ng Diyos kung bakit ang gusto niyang tinalugdan niya si Abel. Ano yung nangyari? Yung heart and motive. Anong wrong decision? Nag-murder na siya. Umatay na siya. Yung ugali kasi ni Cain, mga kapatid. Yung ugali ng Abel, ito talaga yung ugali ng pagbibigay. Yung ugali ni Cain, mga kapatid, ito yung ugali ng tao. Totoo yan. O bigyan ko kayo ng example ng ugali ng tao. Merong mayaman, merong pulubi. Yung mayaman nagbigay ng 10 piso, pastor. Yung pulubi nagbigay ng 20. Ito yung ugali ng tao. Di ba naman yun, ang yaman-yaman, 10 piso lang binigay. Tinalo pa ng pulubi. Narinig ng mayaman, kinabukasan, church. Yung mayaman nagbigay ng 1 million. Yung pulubi naman nagbigay ng 10. Ang nagustuhan ng tao, pastor, yung pulubi pa rin. Okay lang yan, kahit wala ka, nagbigay ka pa rin 10. Yung mayaman, yabang naman ito, nagbigay ng 1 million, pwede naman mga sandaan lang. Yan ang ugali ng tao, mga kapatid. Yun yung inugali ni Cain. Hindi niya malaman kung tama ba yung binibigay niya na o hindi.
Diba? Yan ang ugali ng tao. Samantalang si Abel, ang ugali niya, yung pinaka-the best niya, binibigay niya. Kasi wala siyang tinitingnan, wala siyang comparison. Mga kapatid. Amen? Amen. Eto na. Punta tayo dun sa blessing. Sino ba dito gusto makatanggap ng blessing? Mga kapatid? Amen. Kailangan malakas. Pero may sikreto. No? May sikreto ang Biblia. Actually, hindi nga sikreto eh. Parang every week, every Wednesday, sinasabi ng Pastor Amen. Yun, Matthew 6:33, mga kapatid. Okay, baliwanag natin ito ng maigi ah. Ibahin natin ito. Punta tayo sa Matthew 6:33. Yan. Matthew 6:33. Ang sabi dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam nyo, before na misinterpret ko to eh. Nag-pray ako ng, Lord, yung sumasali ako sa networking, pastor, kikita ako ng malaki. Lord, bigyan niyo ako next year. Sana meron akong sports car. Kasi nakikita ko sa mga nagpapaliwanag. Sports car, ano pa? Magandang bahay. Ano pa? Marami pang iba. Umaabaw talaga sa savings. Eh, pinapaliwanag. Check, savings. Ganun, di ba? Sa networking, go, go, go. Yung mata ko, dadali ko sa'yo. Ganun, pinulat tayo ng ganun eh. Pero bakit hindi dumarating, mga kapatid? Baka ma-misinterpret natin to ha. Sabi dito, but seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Ma-misinterpret natin. Ang sabi ko kanina, halimbawa ito ha, may alaga kang hayop. Ito yung blessing. No? And all these things shall be added unto you. Kung baga yung blessing natin mga kapatid, nakahanda na pala. Yung blessing natin, hindi natin gusto. Yung gusto ng Diyos na idagdag sa atin, ito yun. And all these things shall be added unto you. Nakahanda na yung blessing sa atin. Ano lang gagawin natin? Number 1. Unahin natin ito, all these things shall be added unto you. Example dyan, yung alagang hayop. No? Naka-ready na pala yung blessing, matagal na eh. Hahanapin na lang natin. No? Aantayin na lang natin. Number 2, ito na yon yung gagawin natin. But seek you first the kingdom of God. Ito, hindi lang ito basta. Basta ano ba yung but seek you first? Action word po yun. May papel po tayo doon, mga kapatid. Pagbasta natin yung sino dito nakakita na ng kulungan ng mga tupa? Kulungan ng mga tupa, wala pa mga kapatid. No? Di ba sa kulungan, kahit hindi tupa, di ba sa kulungan pag may kinulungang hayop, pansinin mo yung hayop, nagsisik siya, naghahanap siya. Hinahanap niya yung kanyang bahay. Ano yung hinahanap niya? Alam niya kung saan nakalagay yung pagkain. Alam niya kung saan nakalagay yung batong asin. No? Alam niya kung saan nakalagay yung tubig. Gayun din tayo mga kapatid. Ibig sabihin, but seek ye first the kingdom of God. Aralin po natin. Ito na yun. Ito na yung kingdom of God. Amen. Diba? Wala na tayong ibang hahanapin pa. Ito na yun. Aralin natin kung pinagbabasa tayo ng Biblia, magbasa tayo ng Biblia. No? Kung pinapaatin tayo ng church, dahil obligasyon natin, umatin tayo. Parang tayo yung hayop na nasa kawan. Alam natin yung mga pupuntahan. At mangyayari na lang yan. And all these things shall be added unto you. Yung mga blessing na dumating sa aming buhay, hindi naman namin hiningi yan eh. Nagugulat na nga lang kami, biglaan na lang. Maiisip ba namin yun? Eh dati nga umahawak na kami ng tae. Oo. Diba? Alam nyo mga kapatid, yung panahon na yun, kaya nag-core memory sa utak ko eh. Sabi nung, kasi nangangalakal ako eh. Sabi nung dyan sa basuhan, meron dyan isang bote. Sa akin naman, sayang. Yung mga yak-yak nga ako na kasi may kasama akong bata eh. Sabi ko, parang sayang yung piso ah. Kinalkal kong ganun. Pagdukot ko, tayo talaga. Pero andun din yung bote. No? Hindi ko nga naiisip na yung mga bagay-bagay tumakating ng blessing bigla. Pero blessing pa rin yun. Ibig sabihin,
Kapag kahit yung mga maling nangyayari sa buhay mo, blessing yan mga kapatid. Para hinihahanda ka sa mas malaking blessing. Totoo yan. And all these things shall be added unto you. Mas masarap kaya pag umaapaw-apaw yung mga blessing. Amen. Totoo, sarap nun. Sa pakiramdam. Kaya nga lang, kapag umapaw na yung blessing sa atin mga kapatid, hindi na tayo magpakita. Marami na naging ganyan. Marami nang nangyari ganyan. Hindi na nakita. Kaya nga lang, nung kinuha yung blessing, tsaka nagpakita. Papakita ulit. Nagpakita ulit. Parang yung sa mag-asawa yan eh. Di ba? Kaya nga lang, literal na hindi na nakita kasi pinatay na. Si Ananias at Sapira. Pira talaga eh. Diba? Nung walang blessing at nag-aantay ng blessing, todo papuri. No? Todo hingi. Nung dumating yung blessing, wala na, ayaw na gumalaw. Na-stroke. Na-kickback na. Kaya nga lang, baka mangyari sa atin yan. Sila na ang kinuha. No? Dalawa po namatay. Yun lamang po mga kapatid. Nawa, wag po tayong magsawang mag-antay. Dalawa po kasi kami ni Pastor eh. Pagas po kami merong karamdaman. Buti nga ito. Wag po tayong mga sawang mag-antay. No? Kaya nga, isa sa ugali ng Kristiyano, long suffering. No? Long suffering. Yung blessing, kusa na lang dumarating mga kapatid. Yun lamang po, marami po. Salamat.